Hello, magandang gabi sa inyong lahat or magandang araw kung kailan nyo man mapanood to. Merry Christmas, Merry Christmas. 25 pa naman ano. Merry Christmas sa inyong lahat. Anyway, shoutout muna tayo no. Doon sa unang bahagi ng ating video. Then alas 10 yung main content. Medyo special yung content natin ngayon, hindi naman masyadong paranormal, pero madaming video. Abangan nyo mamayang alas 10. So ito yung yung mga shoutout natin. Si Sir Freddy Baha, shoutout po. Sabi ni Sir Freddy Baha, ako ang dapat kasama ni Master Gala. Nakakaramdam ako ng mga aura, ng mga elemento. Kung meron man sa nakita ko sa video ni Master Gala, ay meron nga mga nasa labas pero never sila magpakalabog. Tahimik lang sila at lalo never silang magpakita. Kung malakas ang pakiramdam mo ay mararamdaman mo sila. Actually, ako I do believe naman, halos, hindi naman lahat, pero halos lahat ng lugar ay may espiritu naman, whether nature or meron naman siguro. Kaya lang ang pinag-uusapan natin dito yung kung paano ipoportray do sa video. 'Di ba? Do sa video. Yun ang lagi niyong tatandaan. Every time na magsasalita ako dito regarding sa video, dun yung video ang pinag-uusapan, hindi yung paniniwala nyo or paniniwala. Dahil niniwala din naman ako personally, no? Meron naman siguro kahit saang lugar, halos sa lahat ng lugar, meron naman. Kaya lang magkakatalo na lang kung yung sa video ba na yan ay ano, yung sa alam mo yon, kung totoo ba yun nasa video. Next, shoutout sa Rafi Medina. Pareho kami ni Balones daw. Hindi naman. Di ba? Si Sir Neil Lester, hello. Merry Christmas. Si Sir Momong, sabing ganon. Namamasko po sa lahat. Kumbaga, yung ibig sabihin din na plano ng Diyos ay blessing in disguise din na matatawag. Pwede. Pero ako for me, no, yung sinasabi, pag may hindi natuloy or hindi na yung sinasabi na may plan siguro ang Diyos. Sa akin kasi, ako prangka ako, palusot na lang yun eh. Pero nakakatulong naman talaga siya. 'Di ba? Instead na isipin mo na wala talaga eh, sablay eh. Pag hindi natuloy yung plano mo, sablay talaga eh. Yung parang palusot na lang yung plano. Pero at the same time, ang maganda kasi doon, kapag iniisip mong plan ng Diyos yun, parang may hope kang aabangan. 'Di ba? Parang hindi ka pa rin magi-give up dahil alam mong may mangyayari pa rin maganda. 'Di ba? Yun naman ang maganda na idudulot nun. At saka okay lang din mapagalitan bro bungo kung yung pasaway naman ba ay related lang din sa trabaho. Pero kung may personal na ibang usapan na yan, kailangan ipaglaban mo din. Ako for me, no, yung pagpagalit sa trabaho, whether personal or dahil sa trabaho, same lang. Kasi yung when you say personal kasi kasama kasi sa politics din yan sa sa trabaho eh. Kasi ako ganito men naging manager din ako. Tapos meron akong subordinate na yung bastos. Okay naman siya sa trabaho, pero bastos talaga siya. Yung siguro bitter dahil hindi siya na-promote. Pero okay naman siya sa trabaho eh. Kasi may policy ang SM kasi noon na kapag hindi ka graduate, hindi ka pwede ma-promote. I don't know kung ganun pa rin yung policy nila. Pag hindi ka college graduate, hindi ka pwede ma-promote. Brutal, di ba? So, kahit na sobrang efficient mo doon sa trabaho, pero hindi ka graduate, kahit kailan hindi ka mapopromote. May nangyari kasing gano'n na, naunahan ko pa. Di ba? Kaya, alam mo yung bastos makitungo sa akin. Tapos, ano, pero wala naman ako masabi sa trabaho talaga. Talagang magaling at ah, magaling siya at efficient talaga.
Yun nga lang, bastos lang talaga. So, syempre, pepersonalin mo yon. Yung part kasi ng game yun eh. Tapos yung sinasabi mo, sir, na kailangan ipaglaban mo din ang sarili mo kapag naapi ka sa trabaho. I think may time para diyan eh. May time para diyan kasi sa ayaw at sa gusto mo minsan alanganin eh. Pag pinaglaban mo eh. Well, pwera na lang siguro kung may naghihintay sa yung ibang trabaho. Yung sure ka na may malilipatan ka. Sige, pwede, no? Hindi ko naman sinasabing huwag kayo lumaban, 'di ba? Kasi parang ganito 'yan during my time doon. Minsan nga hindi naman to regarding sa boss. Mababait naman yung naging boss ko. Regarding naman ito sa customer, yung pinagmumura ka na sa complain, 'di ba? Tanga naman, bobo-bobo mo. Narinig ka ng ibang tao. Syempre, kahit na labanan mo yun, ikaw ang magiging mali dun eh. Customer kasi yun eh. Sa ayaw at sa gusto nyo, nanggaling ako sa retail, priority ko pa rin talaga ang customer eh. Pero hindi ko kayo makokontrol kung sapakin nyo yung customer. 'Di ba? Tao lang naman kayo eh. At saludo ako sa inyo pag ginawa nyo yun. Pero kung sa line of duty kasi, hindi talaga pwede kahit sinapak ka ng customer. Well, hindi ko naman masisisi kung gaganti ka. Pero dapat talaga wag kang lumaban. Ang intervention doon, tawagin mo yung guard. Yun. Never kang gagante pag sinapak or minura ka ng customer. Kasi minsan, ang balakid sa trabaho natin yung pride eh. Yung sasabihin nyo na, hindi ako pinalaki ng magulang ko para ako'y mura-murahin lang. Wala eh. Part ng trabaho po kasi yan eh. Yung may magko-complain na customer na akala mo kung sino, nakakabwisit talaga. Nakakabwisit talaga yon. Masasagad talaga, lalo na kung ma-pride kang tao, kung ubod ka ng yabang sa labas ng trabaho. Hindi mo kaya yon. 'Di ba? Pero part kasi ng trabaho mo yun, men eh. May expect ko, kaya nga na-establish yung customer service department dahil alam talaga natin na mangyayari ang ganyang bagay. 'Di ba? Ang unang-una yan, dapat ibaba mo yung pride mo. Pag nagrereklamo, kahit sila pa yung mali, ito yung mga customer pa yung mali, kailangan mo mag-apologize muna. I'm so sorry po sa naramdaman nyo. Then empathy. Kung ako man po nasa posisyon nyo, ganyan. Kahit kaplastikan, need mo yun eh. Ang unang mangyari kasi doon, kailangan makuha mo yung kiliti ng customer na ma-feel niya tama siya. Padamahin mo muna. Makinig ka muna. Huwag mong kakatin ang customer kahit kailan. Kahit sila pa yung mali. Minsan ang pagkakamali nun, kinakat nila yung customer eh. Pagka nagrereklamo na, ay, hindi, mali po kayo. Walang gano'n, huwag mong gaganunin. 'Di ba? Pag tapos na siyang magsalita, nailabas niya kasi ang gusto ng mga yan, kahit pa bastos yung mga, gusto niya listener. Makinig ka doon sa complaint. Tapos pag tapos na siya magsalita, I'm so sorry po dahil na-experience. Kahit ka-plastikan, no? Kung ako man po ang nasa kalagayan nyo, ganyan rin po mararamdaman ko. Kaya lang, may mga bagay po kasi na hindi ko magawa dito eh. Kasi, yung mga bagay na yan ay sinabi din lang sa amin. Parang ang mangyari, magiging kakampi mo yung customer. At the same time, wag mo ilalaglag yung kumpanya nyo. Diba? Ganun po talaga yung policy, ma'am sir eh. Ang pag naramdaman niya na medyo kakampi ka na at wala ka rin magagawa, medyo na yan eh. Lulubay na yan eh. 'Di ba? Tapos ang sabihin niyo noon, kung merong pwede kayong magsulat at ipapadala namin sa head office kung ano yung suggestions nyo. Mga ganong ka-bullshitan. 'Di ba? Tapos after noon, pag nakaalis na si customer, pumunta ka na, ito, mandatory to, pumunta ka na sa back office, doon ka na magmura. Doon mo na siya pagmumurahin. 'Di ba? Putang ina talaga yung gagong yun eh. Kasi may mga time na nagpo-propose nga ako maglagay ng punching bag dun sa locker room eh. Para after kang awayin ng customer, doon ka pumunta, mag-punching bag ka dun.
Kasi hindi naman pwedeng hindi mo ilalabas yon, 'di ba? Or may time pa na magdadrama kami sa harap ng customer. Yung pero wala lang sa amin 'yon. Kasi ganun yung style ko eh. Pag may nagreklamong customer, oy ganito, wala lang sa atin to, walang anuhan na. Papagalitan kita kunyari sa harap ng customer. Yun kasi gusto makita ng customer mo sa atin. Bakit ginanyan mo si ma'am? Bakit mo inano si ma'am? 'Di ba? Customer na, kailangan igalang natin. Wala ka dapat ano. Tapos pagka pasok do sa likod, magtatawanan na lang kami. O at least tapos ang problema natin, 'di ba? Kasi ano din eh, malaki din kasi ang pwede rin kasi kami masuspend pagka na-complain kami. Kahit nga mali yung sumbong eh, 'di ba? Basta may mga ganong senaryo. May mga bagay talaga na mahirap sa isang trabaho na pinasok mo. Kahit sa trabaho. Let's say, part kasi ng trabaho 'yun eh, 'di ba? Part ng trabaho 'yun. Let's say halimbawa, nasa isa kang sundalo ano, nasa giyera ka. Eh nagpapatayan na doon sa ano. Namura ka ngayon ng commander mo. God damn it, bungo, ano bang ginagawa mo? Tang ina mo, mamamatay tayo lahat. Pepper, wag mo naman akong ganyanin, sir. Gaganon ka pa ba sa battlefield? 'Di ba? Part na kasi ng trabaho 'yun eh. Given na 'yun eh. 'Di ba? Yes, on paper kailangan irespeto mo yung coworker mo, pero minsan kasi ano eh, may mga technicalities kasi na hindi na maiiwasan yung mga ganyang bagay. Hindi kasi sa lahat ng oras na nakikita mong mali doon sa trabaho mo, ay magpapaka-rebelde ka. Yung aanuhin mo. May mga bagay talaga na minsan culture na kahit saan ka pumunta, ganun talaga. 'Di ba? Halimbawa, isa kang basurero, ano, trabaho mo basurero, tapos magrereklamo ka dahil mabaho yung ano mo, wala, part ng trabaho yun, men eh. 'Di ba? Pero ano naman dito, bahala kayo dito do sa kailangan ipaglaban mo din sarili pag naaapi ka, no? Kung tingin mo talagang naaapi ka o ano, sige go. Pero timbangin mo, 'di ba? Para sa sarili mo din naman. Hindi ko sinasabi maging duwag kayo, 'di ba? Hayaan nyo na lang pero timbangin nyo yung magiging posisyon nyo. Siguro may tamang time para dito. Let's say, ang mga kailangang ipaglaban mo pag naapi ka, let's say, hindi binabayaran ng overtime mo, yon pwede. Yung mga walang hulog yung SSS mo or yung pag-ibig mo, walang hulog. Pero yung ano, yung part ng trabaho na napapagalitan ka or nape-personal ka ng paminsan-minsan, ano yun eh, wala talaga eh, men eh. Ako nga ang gawain ko, pag busit na busit ako sa empleyado, alam mo kung saan ko sila titirahin? Sa attendance nila, sa mga lates nila. Kasi yun na lang ang tanging paraan ko para makutusan ko yung mga yun. Hindi ko naman pwedeng batukan yun kasi madudoli naman tayo. Pag yung maaangas, pag yung akala mo kung sino, hindi mo magalaw-galaw, sabi ko doon sa guard, bantayan mo yung late niya na. Kasi 3 lates kasi, ano eh, pwede mong isuspend ng 1 week eh. 3 consecutive lates. 'Di ba? Nasa rule book naman yun eh. Pero hindi kadalasang ginagawa yon. Ginagawa ko lang talaga yon pag talagang busit na busit ako. 'Di ba? Ngayon, magrereklamo siya na pinipersonal lang. Paano pinersonal? Sa rule book natin yan. Eh bakit si manager na ganito, hindi naman ganyan? Eh siya yun. Ako nababasa. Hindi niya ako pwedeng question, nasa rules yun eh. Medyo na patagal tayo dun ah. Okay. Ito naman ano, Juliet, si Ma'am Juliet, shoutout. Merry Christmas, Ma'am. Pareho lang kayong dalawa naninira sa mga vlogger. Hindi, ano ba sa inyo ang paninira ba? Ano ba yung qualification sa inyo ng paninira? Kapag nagtatanong pa lang, hindi ipapaninira, kinukonfirm pa lang. O let's say, halimbawa, peke ba yung video mo? Hindi pa naman ang paninira, tinatanong ka pa lang eh. Sagutin mo, hindi. Hindi yung guilty ka kagad. Peke ba yung video mo? Eh ba't parang ano, parang nakikita ko yung paanong nakakumot?
Sagutin mo din. 'Di ba? Hindi naman tahasang sinasabing peke ang video niyan, 'di ba? Pag may kasamang pagtatanong at explanation doon, pwede mo namang kontrahin yun na ano na nagkakamali si Bungo, yun ay ano lamang, 'di ba? Kasi minsan pagbibintangan ka kagad na naninira. Na paano bang sinira? 'Di ba? Na-explain naman kung ano yung ano. Hello, Crystal Gay Lopez. FLM, hambog ka talaga, putang ina. Galit kayo. Lumang video ko to Uy, nawala na doon TikTok account ni ni FLM. Na-ban na siya sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Saan na siya kaya ngayon next? Merry Christmas, Ma'am Silka Zarila. Ma'am Nanay Riza sa Korea, Merry Christmas po. Merry Christmas, Sir Cordapio. Uh-huh. Sabi ni Ma'am Joy Gahardo, nabuang na si Isoy, sobrang inggit na. Tanggalin nyo na nga yung mga dahilan na inggit-inggit na yan. Sobrang inggit, sobrang inggit. Ano ba yun? Tapos, sabi nyo, Isoy, matagal na naming alam na scripted lahat yan. Nag-e-enjoy na naman. Ito na naman yung dahilan na yan, Panood, nakakatulong pa nga kami kahit papaano. ito yun, hindi ko naiintindihan ito kahit kailan. Ipaliwanag nyo nga sa akin to. Yung sinasabi na, alam na naming scripted yan, nag-e-enjoy naman kami sa panonood. O kung alam niyo scripted at sinabi naming scripted, okay lang. Huwag nyo nang punahin din. Kasi parehas lang naman tayo pala ng alam Bakit pinipigilan nyo? Hindi, mag-usap nga tayo, sa mga fake ghost hunter. Matagal ko nang reklamo to sa mga supporter ng fake ghost hunter Let's say, sinasabi ko, oy, itong vlog ni Pedro Peke, dahil nakikita nyo naman na bla 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 bla. Biglang yung butthurt na fan ni Pedro, Bungo, alam na naming scripted yan, nag-e-enjoy naman kami sa panonood. Alam nyo naman na pala, bakit kailangan komentan nyo pa ako? Nag-e-enjoy naman pala, di wala naman palang problema sa inyo. Hindi naman, ibig sabihin, hindi para sa inyo yung sinasabi ko, dahil kayo, alam nyo na. Bakit nyo ako pinipigilan? Dahil ayaw nyo ba na malaman pa nung iba na peke yung video? Mas gusto nyo ba na hindi alam ng iba? Ganun ba ang, tinatanong ko ganun ba yung message nun para sa inyo? Yung sinasabi nyo na, obvious naman na peke, obvious naman na peke. Obvious na pala na peke. Alam ko peke. Di parehas pala tayo. Di shut up ka. Hindi ko nagigits kahit kailan yung kailangan pigilan nyo ako magsalita na peke ang isang video. Kasi kung alam nyo na peke at sinasabi kong peke dito, dapat sa inyo meaningless itong ginagawa ko. Walang saysay dapat itong ginagawa ko. Alam ko na yan, peke niya. Yung sinasabi ni Bungo, alam ko na yan. O di move on. Pero ba't kailangan pigilan nyo pa ako sa kakasabi kong peke ang isang bagay na alam nyo na? Masakit ba pakinggan? Number one, masakit bang pakinggan? Dahil nararamdaman nyo ba na tinatangan nyo yung sarili nyo? Kung hindi naman, dahil ayaw nyo ba na malaman pa ng iba na bagong manonood na fake yung video? Bakit ayaw nyo malaman ng iba na fake yung video? Gusto nyo kayo lang? Kinukonsinti nyo ba? Kaya kahit kailan hindi ko naiintindihan itong dahilan na to Yung, alam na namin script, nag-enjoy naman kami sa panonood, di ba? Hindi ko naiintindihan yan kahit kailan. Di ba kung alam mo script, magkakampi dapat tayo. Although na si Isoy nga naman ang inaano, kasi ito si Isoy, ine-expose niya na fake yung mga bandido-bandido Di ba? Di ba? Hindi ko nakukuha yon. Diba? Ano bang dating sa inyo nun? Parang napapahiya ba yung idol nyo? Ba't mapapahiya? Alam nyo na ng peke. Ano pa bang mapapahiya sa kanya doon? Alam nyo ng peke.
kayo maintindihan. Di ba? Merry Christmas, Sir Ron Santos. Merry Christmas, ano. To si Sir Prince Roy. Sir Prince Roy, ikaw daw yung yung nanghaharas. To si, si Ma'am Ishien. Ishien, hello, Merry Christmas, Ma'am Ishien. Sabi ni Sir Benjo Camacho, shout out, Merry Christmas, Sir Benjo Camacho. Sabing ganon, friction yun ng baso. Ito yung kay Boss Rino yung gumagalaw, no? Friction siya ng baso, may tubig sa ilalim niya or pinagpatungan. Nangyayari din yan kahit sa mangkok na walang laman kasi may hangin yun sa loob. Pwede yun, sir, kahit di siya glass. Basta wet yung... Yes, pwede naman talaga kahit di siya glass. Pero kung CD ring, dapat smooth. Wet. Yung ilaw sa gilid, for me, reflection yun ng ilaw nila. I agree. No? Nangyayari, sabi ko kasi, parang tarp yung tarp yung tarpaulin kasi, kung makikita niyo yung texture ng tarpaulin, rough. 'Di ba? Yung theory ni Sir Ben na tubig, napag-usapan na rin namin ni Pinoy Soldier TV. Kasi pinakita ko rin kay Pinoy Soldier TV yan eh. Alam ko din yon, yung alam nyo, 'di ba, pag may glass yung lamesa tapos basa, or kahit yung wood, basa tapos may nakapatong na mangkok or baso, gagalaw. Nangyayari naman yon. Nangyayari talaga yon. Ang problem kasi dito sa video nila Boss Rino tsaka tarpaulin, rough yun eh. Tapos styro pa yung cup. I don't think na I don't know, no? Unless may maipakita kayong video na possible yon sa styro cup tapos tarpaulin na surface. Pero ang tingin ko kasi doon hangin talaga yon yung nagkukos nun. Kasi may point doon kasi na natumba na eh. Dahil sobrang lakas na nung hangin eh. Kasi kung ang theory mo, Sir Ben, yung basa yung lamesa at isang direction lang ang movement nun, hindi yun babalik. Tama ba ako? Hindi yun babalik. Isang move lang na gano'n yun. Until such time na ma-reach niya yung wala ng tubig na bigla siyang titigil. Yung plastic na mantel kasi smooth kasi yun, sir. 'Di ba? Alam ko yun, 'di ba? Kalimitan sa mga karinderya ganyan ng yung plastic. 'Di ba? Kasi yung kumuha kayo ng tarpaulin, tingnan niyo yung likod nun. Rough yun eh. I don't know, until siguro mabigyan niyo ako ng video na pwede yun siguro. Malay mo naman, no? Malay mo naman. Pero I don't think na ganun yung attitude nung... Kasi isang direction lang yun kung yung sinasabi yung basa yung tubig at Pero tingnan natin, malay mo naman, no? Sabi ni Ma'am Kim Pantuan, hello, Sir Bungo, Merry Christmas. Merry Christmas din, Ma'am Kim Pantuan. Ma'am May Malagenya, hello. Sir Krauskal, hello. Piling ko, Sir Bungo, yung may picture, background ang edited. Sa tingin ko lang, or yung lalaki ang pinatong, Merry Christmas. Salamat, Sir Krauskal. Hello, Sir Clark Bautista, Merry Christmas. Palagi ako, boss, nanonood like lang sa TV, hindi makakomment. Lahat talaga ekep na Ghost Hunter pinagbablock ko na. Pati yung mga corny, yung panay mukbang. Di naman, okay. Yung ito kasi, never naman naging masama ang pagmumukbang. Never naman, hindi naman ako nag-react sa pagmumukbang mismo nila eh. Once ko na-reactan yung sila Boss Rino, yung pagmumukbang, okay yun. May content naman talaga na nagmumukbang eh. Ang kasi doon minsan, yung hinahaluan na yung para, alam mo yon,
Tapos sinasabi ng mga ano, hindi for entertainment lang. I-declare sana nila. Kasi may naniniwala katulad nung kay Boss Vino, no? Pinaglaban niya doon, hanapin niyo doon sa ano, sa doon sa comment section nun, yung video kay Boss Vino. Pinaglaban talaga ng fan nila na totoo talaga 'yon nangyari. 'Di ba, min? Big deal ba 'yon? Oo, big deal 'yon. Nasa paranormal community kasi tayo eh. Kung ganyan lagi ang iisipin ng tao, lahat ng mga nag-e-effort na ito kasi hindi naiintindihan ng iba. 'Di ba? Big deal ba 'yon na ganun, entertainment lang naman. Yes, ikaw nagigets mo. Pero sa ayaw at sa gusto mo talaga, may mga kababayan tayong mahihina ang ulo talaga. Na kailangan sabihin mo muna ano na talagang yan ay peke. 'Di ba? Kasi pag naniwala sila sa isang bagay, lahat na lang ng peke paniniwalaan na ng mga 'yan. Hangga't wala nagsasabi ng hindi totoo. Hindi lang ako ang may karapatan niyan na magsabi ng hindi totoo yung mga yan. Kayo din mga nanonood. Ang pinagkaiba lang natin, naka-video lang ako. 'Di ba? At saka unang-una, hindi naman bawal itong ginagawa ko eh. Bawal ba itong ginagawa ko? Nasabihin kong peke ang talaga namang peke? Kailan naging bawal yun? Magbigay nga kayo ng batas doon. Kahit pa sabihin yung kinaklout ko yung mga, wala namang batas na nagbabawal eh. Hindi ko nga naiintindihan yung paulit-ulit na pamimeke. Okay lang sa inyo. Yung paulit-ulit kong pagbubuking, hindi na okay sa inyo. Hindi ko nakukuha yun. Kahit kailan. Diba? Hello, Ma'am May Malagay niya. Merry Christmas. Ma'am Emmy. Hello, Ma'am Emmy. For the content lang naman talaga yung mga yan eh. Siyempre mga vloggers, doon sila kikita. Nga lang, talagang mahirap i-prove pag legit na ghost. Like ako, ang dami kong experience, pero sino maniniwala sa akin? Kung i-video ko naman, makukuhanan ba? Hindi kasi ako naniniwala talaga na mapipicturean ng basta-basta ang ghost eh. Yung iba naman nanonood na mapaniwalain, natural maniniwala agad, scripted naman kadalasan eh. 'Di ba? Ang ano kasi natin dito, Ma'am Emmy, ang goal naman natin dito, magtulong-tulong tayo i-analyze kung totoo o hindi isang bagay. Kasi ito katulad kay Nook's Top 5, ano, ipe-present niya lahat yan. By default, lahat yan ay totoo. Tapos bandang huli, sasabihin ni Nooks sa'yo, ikaw magde-decide kung totoo ba yan or hoax. Siyempre, as an audience, magde-decide ako, sinabi niya eh. You decide. 'Di ba? Nanood ako ng video, siyempre may pananaw ako nung sa akin. Hindi ko lang naiintindihan ba't nagagalit sa akin yung iba na bakit peke sa'yo. Yun ang pananaw ko. Sabi ni Nooks Top 5, you decide eh. Kung totoo para sa'yo yan, di totoo. Bahala ka. Bahala ka. Or kung halimbawa may nakita kang mali dun sa mali dun sa sinabi ko, di i-explain mo, hindi bungo, ganito yan, di ba? May mga nagsasabi naman sa akin na kung mali yung sinasabi ko or may tama doon sa sinasabi ko. Wala namang problema yon. Lalo na kung may basehan kayo, wala akong magagawa doon. Excuse me. Sabi ni Boss Jaylay, aftermath. Sabi ka ni Baxi, before math. Hello, Ma'am Jenny Babe. Kamusta na? Jamir Anastasio, kamusta na? Pull the trigger, kamusta na? Merry Christmas. Oy, na Merry Christmas kita, pull the trigger. Hello, Sir Lito Lobo. Kaip. Kaip ba yung name nito? O, Kaip. Hello, Sir Kaip. Mahirap kasi yung maniniwala agad-agad. Marami napapahamak. Mas mainam mag-isip ng mabuti at manuri para makaiwas sa mga manloloko. Ito yung sinasabi ko kasi. Kasi alam nyo, yung pinopromote naman natin dito ay hindi naman para lang sa mga video ng peking ghost hunter eh. Akala nyo dun lang tayo mag-ano? Kapag kasi na-adapt mo na yung paggamit ng critical thinking na yan, hindi na sa video mo maa-apply yan. Sa mga ibang bagay na rin. Let's say halimbawa may mga nagpapa-invest sa'yo na pera, maa-apply mo na rin yung critical thinking na yan. Hindi yung masama kasing habit, mga kababayan ko, yung auto-paniwala. 'Di ba?
Sinabi din naman kasi ng Diyos yan sa atin eh. Yung suriin mo, di ba? Tingnan natin yung ano. Ayan oh. Oh. Sabi dito sa unang mga taga Thessalonica 5:21-28. Suriin nyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamahan. 'Di ba? Ako, hindi naman ako nagpapakabanal. Ako, hindi ko naman kayang gawin lahat 'yan. 'Di ba? Sama-sama tayo diyan, hindi lang ako. Pero ito kasi yung ideal gawin eh. Yung suriin, oh. Sa pangalawang Korinto 13:5, suriin nyo ang inyong sarili kung talagang ay ano palang pananampalataya na pala to. 'Di ba? Napag-utos naman 'yan. 'Di ba? Meron pang ditong iba. Nakalimutan ko na pero maraming nagsasabi diyan na nasuriing mabuti, 'di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Kaya dahil ang Diyos kasi, aware ang Diyos kasi na maraming peke talaga maglilitawan. 'Di ba? Mga peking Kristo, mga peking anak ng Diyos. Alam naman niya 'yan, kaya nga pinag-utos sa atin na kailangan suriin lahat. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, dati ang dami kong subscribe na Ghost Hunter kasi akala ko totoo. Napakinggan ko to si Sir Bungo, lahat nag-unsubscribe, walang natira. Wala lang, no comment na ako sa kanila. Tuloy mo lang magandang ginagawa mo. Salamat, ma'am. Sir Lethal re-upload. Kahit ako, idol duda ako sa ulo. Una ko palang parang edit tama ka, 60-40. Do sa ano. Shoutout Sir Lethal re-upload. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, may hangin po yan kay gumalaw ang basa for entertainment. Pero sana ini-indicate nila na for entertainment. Hello Sir Brian Joven Gamyaw. Channel ni Bungo ito kaya may karapatan magsalita. Si Bungo na kung peke ang video. Kung mali si Bungo, explain nyo nang maayos kung tama kayo. Saan na maskara mo dati Bungo? Maganda yung mo. Rebranding po kasi ang tawag dito. Wala na si TikTok si Idol, si FL ang tinutukoy niya. Hello Sir El Jaco, Kigs TV. Primordial, kamusta na po sa inyo? 'Di ba? Ma'am Lainey Gonzales, hello. Sabi ni Sir Erwin Garcia, okay na ba kayo ni Sir Rib? Ako okay na po ako kay Sir Rib. Ako. Hello, Sir Boy Cafe TV. Sabi ni Marisa Felipe, hala, nahuhuli ka na Bungo sa mga ginagawa mong sa video nila. Ikaw pala ang gumagawa ng ayawan ng vlogger. Dapat ikaw ang mawala sa video nila. Ano? Ano daw? Nahuhuli ka na Bungo sa ginagawa mong sa video nila. Ikaw pala ang gumagawa ng awayan ng mga vlogger. Dapat, anong akong gumagawa? Kabati pa ni Isoy nung time na yan, yung mga inaaway niya. Pinagsasabi mo. Hello, Milky Labadilla. Ito nabubwisit din ako dito no. Yung sinabi na ni Buhay Construction, pag ikaw tinamaan ng kulam, huwag kang lalapit sa mga manggagamot. Hindi naman po kulam yung yung sinasabing hindi totoo.
Ang pinag-uusapan kasi dito yung video or yung mismong nagpapanggap na ano, kasi kayong yung mga manggagamot, tanggap nila sa sarili na sa hanay nila may mga peke talaga. Yung mga tunay na doktor nga, may mga peking doktor din dun eh. Kapag dinibang mo ba yung peking doktor, sasabihin mo, oy, pag nagkasakit ka, huwag ka magpapadoktor ha. Peke nga yun eh. Ano ba? Ito, isa pa tong bugok na to, ano? Yung sabing gano'n niya, ito kay Jasper, ito kasi si Jasper Ghost TV, umamin na sa akin to na fake. Abi gano'n ni Sir Mark Sambunot, wala ka namang nagawa, bungo. Wala ka namang alam pagdating sa spiritual. Anong walang alam? Peke nga ito. Yung biruin mo yung umuusok na ano, na yung may video, piniem nga ako niya ni Jasper eh. Kaya nga tinigilan ko na yan kasi nga umamin sa akin si Jasper na peke. Ang sinasabi ko naman sa'yo, i-PM mo ko, ipapakita ko sa'yo yung sinabi sa akin ni Jasper. Pati nga yung ano, yung minessage niya kay Kuya Red eh. Na sinasabi ni Kuya Red na, ay, yung sinasabi ni Jasper sa panahon ngayon, wala nang totoong content. Di ba? Tapos sasabihin, sos, gusto mo lang magka-views. Sino bang YouTuber ang ayaw magka-views? Ang tanga naman natin, men. Kaya nga nag-upload ng video dito, syempre, para mapanood. Depende na lang kung ano sa priority mo. Kung priority mo talagang kumita, importante sa iyo yung views. Pero kaya ka nag-upload ng ng video para nga mapanood. Kahit di naman yung mga idol mo para sa views din lang naman. Ano ba? Ginagawa mo naman tanga yung sarili mo. Lokohin mo mama mo at lolo mo, Abno, maniwala kami sa'yo. Ka-video call mo sila, nagsabi na fake ginagawa nila. Okay, call. Call. Kaya lang ibang ghost hunter. Ano? May record ako nung ka-video call ko talaga. Pero hindi to si Jasper. Na ano. Pero pwede rin, pagharapin mo kaming dalawa ni Jasper. Na ano, na sasabihin niya inamin niya sa akin na for the content yung video niya. Yung naka-video records, demanding ano, eh kung tutuusin naman, common sense lang na hindi maniwala ka dyan, anak ng patola. Abno ka pala, mag-react through message, through chat, lang ang dapat ang gawin mo, yung pag-usap kayo na naka-video. Demanding ano, hindi, para walang away, maniwala ka dyan kay Jasper na totoo talagang aswang yung ginagamot niya. Anyway, mga kababayan ko, mamayang alas 10 yung main content natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.